Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mga baril dito sa Batan, Aklan. Ang sospek kinilala sa pangalang Wilbert. Ayon kay Police Captain Ryan Batadlan, inaplayan nila ng search warrant ang sospek dahil sa reklamong natanggap nila na nagpapaputok raw ng baril ang sospek. Then there are reported sa ila barangay wherein pabugal sa iyang armas, palupok. May mga tao rin daw na pinakitaan at pinagyabangan pa ito ng kanyang mga baril. Mostly pabugal, arang inom ka mo, ginatikal mo nga may armas ka. Tapos as per intel naton man nga information nga pinalupo kada sa inyong premises, sa inyong balay. So that will be liable. Pero yes, isa sa mga ground. Then at the same time, judge will not approve if wala siya sang may magita nga video or pictures that prove that that person is capable of handling firearms. Sa kanilang pagsisiyasat, nakita pa nga raw na tadtad ng bala ang mga puno ng niyog sa kanyang lugar. Pero as per information, ginapalupok kada sa mga lubi sa ila premises niya. So makita namon sa picture nga puno kabuho ng mga mga lubi. May ebidensya. Then that evidence will be presented to judge through picture or video so that the judge will approve and issue the search warrant. Isa raw ito sa ginamit nilang ebidensya na inihain sa judge para mabigyan sila ng search warrant. Ngayong umaga ay sinagawa ang search operation sa kanilang bahay at doon nga nakuha itong mga baril at bala. So ang background niya is maoy kag maisog man sa kilala raw bilang isang matapang ang sospek sa kanilang lugar. Katunayan, ang kanyang ama ay sangkot rin sa kaso raw ng pagpatay. Then his father is involved also in a murder case dira sa Kamansiman Nangyari ang krimen noong taong 2024. Narito ang buong report. Isang lalaki ang pinagtataga at pagkatapos ay ibinitay pa ng sospek dito sa Kamansi, Batan, Aklan. Patay ang isang lalaki matapos na bigtiin, pagtatagain at martilyuhin ng kainuman sa bayan ng Batan dito sa Aklan. Kinilala ang biktima sa pangalang Jovi Romualdo, 51 anyos na mas kilala sa lugar sa pangalang Mado. Samantalang ang sospek ay kinilala namang si Nilo Graciano, pawang residente ng barangay Kamansi sa nasabing bayan. Naganap ang insidente nitong Enero 3 sa bahay mismo na tinutuluyan ng sospek na si Nilo. Ngunit natuklasan na lamang ang krimen bandang tanghali na ng Enero 4. Ayon sa pahayag ng anak ng sospek, nitong nakaraang Huwebes ng tanghali ay tinawagan umano siya ng kanyang amang si Nilo at inutusang papuntahan sa mga opisyal ng barangay ang kubong madalas nitong pagtambayan upang tingnan ang kalagayan ni Jovi. Tawagan lang ako ng papa ko. Tapos sabi niya, paalam ko daw na pupuntahan kasi nag-away daw sila. Ito nang gusto, kita siya naging ang bago ba kay Kapitan. Ano nga ngayaki, doon ang tinawagan. Oo nga, napabisitahan iya si Mado nga ko na. So insigida si umagpo kay Kapitan. Oo, ag nagpaysayo mga niya. Anong oras kahapon? Mga 12? January 4, naka-receive ng information coming from Barangay Captain Vincent na mayroong allegedly suicide doon sa barangay. In particular doon sa may Bulubuki na porsyon ng Barangay Kamansi, no? Agad naman na pinuntahan ng mga otoridad ang lugar na nasa mabundok na bahagi ng nasabing barangay at pagdating sa kubo ay doon na tumambad ang sinapit ng biktimang si Jovi. Yung tuadlaw nga ron hay si Kapitan niya rahay kipagto na nakamerika ra. Naman hay ibi man ninyo toro daywang kapolis ag si Nonelito nga ni manang.
Hay diretso mata kami iyag naabot kami iya hay. Naabot kami dayang ka pulis iya sa bilong ka tanod among nabutan. Siyempre nagtutan-aw mata ko di karay. Kunay naghambay ro sa bilong ka tanod niya to kay bahan man ako niya. Kaw man sa may haligi, linglingan. Paglingling ko ay kita ko at si Joby gakaya imaw nga roana nga ano hay wa nakaduot sa sagog ag nakabitay ana nga ano Sa bagayan nakahigot. oo makarama lang nga higot ruging gamit man no. Ano yun? Makaroon niya wiring. Di karon. Di karon nakahigot. Tapos si ini mo ano anong posisyon niya? Di diara anang ano. Diara nang siki, diara nang siki ag kara nga ulo. So kasama ng ating investigator at ilang personnel ko, pina-verify ko yung area. Ang initial na investigation ng officer on case ko is nakita niya doon ang isang bangkay ng lalaki nakahiga facing upward at may tali nga doon sa liig na electrical wire. Nung mag-initial na imbestiga yung officer in case natin, nakita na parang mayroong injury. Tumawag siya sa akin, then sabi niya, sir, parang may foul play yata itong side. So, nag-instruction naman ako na tumawag ng taga-Soko, pina-process ko yung crime scene. Sa investigasyon ng mga kapulisan lumalabas, nitong Miyerkules ay nagkainuman umano ang sospek at biktima. At habang sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinuman, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nauwi sa pagpaslang kay Joby. Bandang umaga na, pumunta itong biktima na ito doon sa temporary na tinitirahan ng suspect. Mga alas 8, nag-inuman sila hanggang nakaubos na lang siguro mga 2 long neck na. Base sa testimony ng suspect, medyo naungkat na yung dati nila na problema, yung painsigan ba, kasi pareho itong mga ex-convict. So yun daw yung pinag-uusapan nila palagi at hindi sila magkaintindihan doon pasikat ba kung ano yung nadaanan sa loob. Base sa statement ng suspect, inunahan siya. Kumbaga, gumanti lang siya. So, sabi ng suspect, sinakal siya, nagsakalan sila. Tihaya ako, sinabay niya ako sinakal, 2 kamay. Ito pa nga ang mga galos ko. Nadiwal na yung dila ko. Tagal, parang mamatay na ako ay maano rin ako na makaligtas sa kanya. Parang tumalikod ako sa kanya na hindi niya ako masakal ng harap. Nakatalikod ako sa kanya, yun, nakahinga ako. Yung naka-aasa siya doon sa biktima, kasi pareho silang lasing na, nangangapa siya, naghahanap siya ng kuha na yung electrical wire. Yun yung tinali niya sa haligi, no, sa poste, tsaka parang inano ba yung sa leg ng biktima, no? Nung bandang grugi na yung biktima, habang hawak-hawak niya, pinulupot niya daw sa isang kamay niya yung kabilang dulo ng wire, tsaka yung kabila, doon sa poste, tsaka hinigpitan. Nung na yung biktima, nahanap na ng paraan kung paano maka-escape. Kumuha ng martilyo itong suspect, tsaka hinataw niya ng martilyo. So, nung doon malabas na daw yung dila ng biktima, daw niya, kinuha niya yung itak, tsaka tinaga niya. Sa post-mortem examination, lumalabas na ang biktimang si Joby ay nagtamo ng sugat sa mukha dulot ng paghampas. Mayroon din itong 3 sugat sa likurang bahagi ng ulo. May mga bakas din ito ng pagkakasakal sa liig. Sa initial na findings ng ating MHO, mayroon nga na injury, hack wound, no? Sa may parte ng ulo at sa may liig, no? At mayroon ding sabi ng MHO natin na mayroong tama na it's possible na hinataw ito ng matigas na bagay, no? Na may tama, yun yung ng electrical wire. Yun yung talagang pumatay sa kanya dito, yung may tama dito siya. Strangulation, Max. Yan. Dahil sa mabilis na aksyon ng Batan Municipal Police Station, agad tinugis ang sospek at naaresto sa lugar ng Capiz. Yan na, in effect namin yung arrest kanya.
Sa panayam ng PV News Online at DYKR RMN Kalibo ay inamin nito ang krimen. Krimen na kanyang pinagsisisihan. Pero huli na ang lahat. Nagsisisi ka po sa iyo? Ay oo, siyempre nagsisisi na, nawala na yung inom at saka nangyari doon yun sa amin. Siyempre pinagsisihan ko talaga yan. Hindi naman makapaniwala ang mga nakakakilala kina Nilo at Jovi na magtatapos sa isang krimen ang pagkakaibigan ng mga ito. Magkaibigan sila? Oo, magkaibigan sila. Kung ano huli doon, dali na sa bahay. Mabuot mati mga klase tao si Jovi nara. Imo man si Laog nga ron. Mabuot mata sa nang daywagid. Ito nag-abot sa makara nga sitwasyon. Sa kasalukuyan ay nananatili sa kustodiya ng Batan Municipal Police Station ang sospek na si Nilo na nakatakdang patawan ng karampatang kaso. Pinapaayos ko yung case sa investigator ko. Pinatingnan ko kung ano ba talaga yung elements ng crime, no, na pwede makwalify sa isang murder o isang homicide na kaso. Mula sa Batan, Aklan, kasama ang puwersa ng RMN DYKR at ng PV News Online. Ako si Kapobreng Archie Hilario. Magandang araw sa inyong lahat.